Donnie Pangilinan! Wala akong sinabi sa nga hindi siya No, mabait. baka naman gentleman lang, ginawa mo na kwento. Hindi daw pa siya makamove on, ganyan. Hello, Jacksters! Welcome to my channel. Yes, yes, and yes. Ang tahimik ng lugar, Jacksters. At for sure, naninibago na naman kayo dahil sa background ko na naman. Siyempre, nandito tayo ngayon sa City Blends sa One Archer Place dito sa Top Avenue, sa tabi ng Lasal. Nagtataka kayo, medyo formal ako ngayon, no? Medyo lang naman. Kasi kasama ko ngayon si Senator Bam Aquino. Hi, Tito Jags! Hello! Yan. At syempre, Sen, handa ka na ba? Handa na. Kasi alam mo, Sen, etong ginagawa ko na to, lagi itong hinihingi sa akin ng Jacksters. Yung kahit sino makausap ko, gusto nila, ganyan. May mga itatanong. So ito, tatawagin natin, spill the tea. Okay. Spill the tea. Spill the tea. Ready ka na ba? Ready. Ready na si Sen, Jacksters, ha? Alam nyo na to. Tatanungin natin siya. Well, si Sen, na medyo nagkakwentuhan na kami kanina. So, tinatanong ko siya kung may alam masyado showbiz. Si Sen pala, hindi siya masyado sa showbiz. Hindi na ako updated eh. Hindi na Sa siya, totoo hindi lang na siya eh. masyadong update. Kung mga chismis ng 1997, baka kaya ko pa. Ah, grabe, no? Mga ang TV mga ang TV pa pala ito nila, Oo. nila Claudine. Sen, tanong ko, total ang TV, may naging crush ka ba dati sa akin? Shucks. Si Claudine Barreto, Angelo De Leon, Yes. Lindsay Custodio. Lindsay, yes. Alam mo, yung kaklase ko kasi, si Tony Lambino of Smoky Mountain. Yes. Eh, nasa Ang TV rin siya. So actually, may mga times, nakakasama talaga namin sila nung high school kami. Oh, Yes, yes. Wala naman akong naging girlfriend o wala akong niligawan. But parang doon ka lang sa circle. naka 2 or 3 times lang naman yon. Kilala ko sila, medyo ka-age ko yan. Oo. Kapanahunan ko yan. Panahon natin yan. Yes, yes. Wow, panahon. Medyo matanda kayo sa akin, Sen. Konti. Pero kayo, Sen, naisip nyo ba na pumasok sa shows? Hanggang TV host. Way back when, nung ang Channel 23 ay Studio 23 pa. Yes. Nasa morning show ako, Breakfast. Correct. Kasama ko noon si Ryan Agoncillo, Atom Araulio, Ati Laurel, Bianca Gonzalez. So, doon ako nag-start actually. After college, pumasok ako sa pag-TV host. Oo, host. 5 years na yun. Morning show, 5 years. Pero hindi mo naisip umarke, umakting. Hindi ko kaya eh. Hindi ko marunong eh. Kung may talent lang sana ako sa pag-arte, why not? Oh, pero yung itsura niyo, Sen, pang-artista. Thank you. Oh, Salamat. At saka napansin ko lang at saka hindi ko lang naman napansin. May nabasa rin ako sa Reddit na napapansin nila, Sen. Parang sumisexy kayo, Sen. I mean, kayo, pumayat. Mag-reflex tayo ng konti. Pumayat kayo, Sen. Since the last time kasi na nakita ko si Mama O, I think nakita rin tayo noon, was during the campaign ng 2022. Yes. So from that time hanggang ngayon, siguro mga 15 to 20 pounds na yung nawala sa akin. So, health reasons, so I'm diabetic. So nagsabi na yung doktor ko rin na kailangan na. So, ang sabi niya, yung mga anak mo, I have a 9-year-old kasi tsaka 6 years old. Kung gusto mo silang makitang lumaki at mag-asawa, magkaanak, mag-apo ka, Yeah. ayusin mo na yung pag-dieta, ayusin mo yung pag-exercise. So, 20 pounds naman lang. Pero honestly, kinikilig ako pag sinasabi ng mga tao na, Sen, ang payat mo na. Yes. Kinikilig naman ako. Bumagay sa'yo, Sen. Thank you. Parang kanina nga, nung nakita ka sa Malay, akala ko si Sen Bam, ba't Coco Martin yung dumating? Sabi ko, kung naman kami sa Quiapo, walang halukeng. Wala. Salamat. I'm trying my best. Ito yung Sen, yung sinasabi ko sa'yo na hindi lang ako nakakapansin. Ito yung nabasa ko sa Reddit. Upset ko mapabasa ko. Ayan. Daming ganap pero masarap. Tatanggal na salamin. I honestly don't want to be political here, but I needed somewhere to let this out because it's been making me hot and bothered for weeks. Ano sabihin nun? Hot and bothered ka. Siguro nainitan siya. Mainit talaga. Mainit lang siguro. Has anyone noticed how Bam Aquino getting fit? Is it just me or is he... Kaya ko naman basa. Kaya tuloy ako. Is it just me or is he looking so fine? I mean, seeing him at the live stream, I'm totally digging his riz. Ano bang riz? Charisma? Riz? Yes, Charis. A total BLF. DLF. Ano DLF? Ano ba yun? Basta, huwag mo na alamin. Okay. Hindi ko na mabasa itong last line. Kasi not safe for work na. Oh my gosh. Wow. Alas Juicy. My biggest accomplishment of my life. Yeah. Umabot ako sa Reddit na Alas Juicy. Alam mo, Sen, habang binabasa mo, yung mukha mo, yung kilig, no? Iba yung kilig.
ka, namumula ka. Rami. Talaga? Oo. Kasi alam mo, ever since kasi bata ako yung ano eh. Hindi ka naman, Kabain ako talaga pero yung fat kid eh. hindi ka naman talaga yung talagang lumaki. Well, nung bata kasi ako, medyo lumaki ako, known na ako yung mataba sa pamilya ko. Ah, Yeah, and- kumbaga dun sa ano. Yeah, and youngest pa ako. So alam mo yung pagkakain kayo, mas may tirang pagkain. Mabigayan kay Bam, ubusin niya. Ah, Yan ang childhood ko. Syempre, kikiligin ka talaga, 'di ba? Since sa pag-uusapan na rin natin yung pagpapabalik alindog ni Sen, meron ka bang sinunod na program? Calorie counting, iniba yung meds ko, kasi I'm diabetic. So, Sen, bago ka pumunta dyan, ano ka na talaga? So, Oh, diabetic ito na- ako. Okay. And honestly, okay naman. Nakakontrol ko siya. Okay. Marami akong gamot. And then, during the campaign, after the campaign, nag-gain ako ng mga 15 pounds. Nagseryoso na kami ng asawa ko sa, we have to get mas healthy, di ba? Akala ko, ngayon lang kayo nagseryoso. Ilang taon na kayo kasal? Ngayon na kayo nagseryoso? Nagseryoso kami Okay. about our Sa- health. yeah. About our health. Kasi pareho kaming masarap kumain. Ah. Niba rin niya yung diabetes medicines ko. And so far, na-maintain ko naman siya. I'm now about 185. And ang goal ng doktor ko is umabot ako ng 170 something. So kulang pa to ng mga 6 pounds. So, papayat ka. Dapat. Kaya Pero siniseryoso ko siya kasi I'm already in my 40s. Tumatanda ka na. Kailangan mas malakas yung katawan mo. Kasi Yeah. as you grow older, yung muscle mass mo nawawala eh. Since marami pa tayong balak Yeah. para sa buhay ko at sa buong bayan, eh sana naman mas maging healthy tayo. First time yan sa buhay ko. Pwede pala at 40 na maging healthy at Oo maging... naman. Marami namang 40 plus nga. May 50 nga. Mukha pa rin bata. A few moments later. Sa 6 na taon mo sa Sen, sino yung lagi mong ka-close? Yung lagi mong naka-close? Lagi kong ka-close. Okay. Pinaka-idol. Idol. Sino? Pinaka-idol ko yung mga matatanda. Yung mga seniors. Seniors. Iba talaga yung generation nila. And honestly, nung pumasok ako, I was 35. Yung naging talagang seatmate ko na matagal, si Senator Lito Lapid. Oo. For 3 years, magkatabi kami. Kahit magkaiba kayong partido. You'll really be friends in the Senate. Wala kayong choice. Because, para makapagpasa ka ng batas, kailangan mo ng cooperation eh. Pero alam ko, di ba pag mag-ano ka ng batas, kailangan ng boto ng... Well, vote. usually kasi magbobotohan kayo. Oo. You only need 13 votes, Yes. 'di ba? Kasi Para makuha mo yun. majority, Oo. 'di ba? Pero syempre, mas maganda yung batas kung lahat boboto sa batas Yes, mo or lahat support. Kasi kung may isa, medyo kukontra siya, pwede niyang pahirapan yung bill mo, Yes. 'di ba? Sen, kayo ba doon, nung nandun kayo, sino yung tingin nyo yung nakatunggali nyo sa debate? Yung Marami. malalang debate yung ano. Marami. Sino yung pinaka? Senator Enrile, Oh my God. Senator Gordon, Abutan nyo ba si Senator Yes. Miriam? Naabutan ko si Senator Miriam, iconic si Senator Miriam. Yes. Pero nung time na nakapasok ako, medyo may sakit na siya. Aha. I would always vote her, Senator Miriam, ako po si Senator Bam. Of course, Bam! Kaya nakita kayo. So I was always very respectful. But I remember, yung mga pinakamahabang debate, Senator Gordon. Pero siya talaga yung natatandaan mong dikdikan ng No, because si Senator Gordon, mahilig siyang makipagdebate. Pwede kayo magdebate, pwede kayo mag-disagree. Tagisan niya ng talino. Yung point ko at yung point mo, ilalabas natin, Yes. di ba? But ang mahalaga kasi sa mga senador, at least nung time ko, handa mong depensahan yung pinagalaban mo. Yes. At sa harap ng lahat ng tao, hindi lang ng camera, handa ka dapat ipaglaban yung pananaw mo at yung tingin mo yung tama. And there will be times, magkaiba yung tingin natin tama. Si Senator Enrile naman, baka budget to, may didepensahan ako, nagdedebate kaming dalawa, parang encyclopedia. Si Senator Enrile. Alam niya lahat eh, di ba? So, pag tinanong ka, dapat ready ka rin. After the debate, pagbaba ko, sabi niya, Iho, you did a good job. Oh, wow. Sabi Uy, ganun. ang ano no, ang ano ko, ako yung gaganunin, para akong nakipag-ano sa teacher ko, tapos sinabi sa'yo na ang galing mo. Sa atin din kasi, di ba, Sen, minsan sa mga lolo, lola, sa mga lolo, sa tatay natin, minsan, pag may ano sa bahay, minsan pag nagkakainuman, di ba, kung sino yung mga senior, sila yung maraming kwento. Parang ganon. Yung mga mas bata kasi, ano lang yan eh, uy brother, huwag na ako isuan dito, ayusin na lang natin. So sometimes, hindi na siya umaabot sa floor, yung nakikita ng mga tao. Oo. Ikaw na mismo nagsasabi, si Senator Jegs requested me to delete this provision and I am agreeing to delete the provision. So many times, yung mga mas bata, sabihin ko lang mas bata, nag-uusap na lang kayo on the side. Ako kasi, Sen, pag bago ko natutulog, minsan, kung ano yung pinapanood mo, di ba yun yung binibigay sa'yo? Minsan bumabalik yung mga ganyan. Yung political pagdidebate. pumapasok. Oo. Papanood ko, sabi ko, Diyos ko, ang dami kong natututunan. At pag-usapan natin to, di ba? Yung attention span ng tao. Yes. Ngayon kasi, pagandahan ng meme, di ba? But honestly,
Pag yung debate maayos at yung panukala mahalaga, ang pinag-uusapan ng mga senador, yung mga issue ng bayan. Yes. Di ba? Yung mahalaga sa'yo. But sometimes yung balitaktakan na yun, yun yung nagbubuo ng mga batas na mahalaga. Sometimes tayo, magko-complain tayo, ba't ganyan na yung rules? Ba't ganyan na yung mga batas? At actually, isang taon yan dinedebate at pinag-uusapan, di ba? So sana mas maaga pa lang, interesado na yung mga tao dyan. Sen, may tatanong ako sa'yo. Bilang, kasi feeling ko naman yung ano natin, yung age natin, hindi naman masyadong malayo. Siyempre tayo yung era na inabutan nung parang analog to digital. Yes, oo. Yung generation ngayon, yung tinatawag na Gen Z, ang layo na nung pinaniniwalaan nila sa atin na parang kumbaga tayo ng mga magulang nila ngayon, ng mga kabataan. Parang hindi na tayo mananalo sa kanila. Feeling ko lang kasi ang lagi nilang sinasagot, panahon na yan. Kayo Sen, anong ano nyo doon na ikaw ba, yung generation mo, na kaya mong ipaliwanag, kunyari sa Gen Z na kaharap mo, yung gusto mong mangyari or yung ganito kasi dapat yan, ganito dapat yan. Well, kung ang opening line mo, ganito kasi dapat yan, talo ka na kaagad. Kung bata rin naman tayo, yun din naman sinasabi sa atin yung mga mas matatanda, di ba? Alam mo, nung time namin, ganito. Nung time namin, mas maayos, mas magaling, mas magaling. Ano ba nangyayari sa inyo, mga kabataan? Kailangan nagsisikap ka na intindihin ang mga mas bata, ang kabataan. Yes, ngayon. Bakit? Because ang bansang Pilipinas ay isang bansa ng mga kabataan. Gen Z. Oo. So, ang bansa natin, ang average age, Gen Z. Gen Z. Kung ikaw, gusto mo maging leader ng bansa, kailangan leader ka ng kabataan. Para sa akin, yun yung leadership, di ba? But hindi siya dapat nagsisimula sa kami yung tama, kayo yung mali. Kasi walang mangyayari sa'yo kung ganun kaagad yung discussion natin, di ba? Ngayon ba, Sen, yung mga bagets mo, yung mga anak mo, hindi pa naman siya nasa Hindi pa. Sen, tingin mo lang, kasalanan ba nating mga magulang na ng Gen Z kung bakit sila ganyan? Kasi tingin ko lang, sa akin lang to parang masyadong sensitive ang mga horror. Yung mga bata. Kasi tayo, lumaki tayo, walang seatbelt. Wala, diba? Lumaki tayo. Okay, anak, umikot ka na dyan sa mall, balikan mo lang ako ng 30 minutes, tapos wala kang phone. Hindi mo alam. Pag sinabi ng nanay mo, susunduin kita dito, magtitiwala ka lang. Na yes, dito tayo magkikita sa harap ng Jollibee. Diba? No? Yes. So, I guess nung time natin mas tough tayo. Ngayon kasi, pwede mong hanapin. Pwede mo pang i-track, di ba? May mga tracking pa ngayon, di ba? So, iba yung time natin, iba yung time nila. But, tayo naman, di natin inintindi noon yung mga problema sa klima, climate change. Ngayon, yung mga bata, pinapauwi dahil mainit. Correct. Tsaka dati, parang yung panahon natin, parang sa isang barkadahan, hindi nawawala yung bugi. Diba? Pero ngayon kasi sa kanila, Yung asaran, di ba? Yung asaran noon. Ako tingin ko, iba yung sitwasyon natin, iba yung pinagdaanan natin, iba rin pinagdaanan nila. kasi yung mga pamangking ko sa akin lumalaki. Naano ko lang din sa kanila, like, parang ngayon kasi nung sinabi ng pamangkin ko, example ko lang, Tita Jegs, pinapapunta ka ng teacher. Dati kasi sa atin, pag pinapunta ka ng teacher, natatakot na tayo. Bakit ako pinapupunta? Tsaka talaga may masama kang nagawa, di ba? Tapos tinanong ko ngayon pamangkin ko, bakit? Anong ginawa mo, Sabi ng pamangkin ko, ginawa agad, di ba pwedeng ibigay lang yung card, ganyan. Pero pumunta ako, nag-expect ako ng yung ang teacher, yung matatanda. Yung ganun yung alam mo pagdating ko, ang bata nung Mas teacher. bata pa sa'yo? Oo. Tapos, napansin ko lang, parang ang mga teacher, sensitive silang kinakausap ang bata. Feeling ko lang to, Sen. Tapos, eto yung may nagba-viral na, alam niyo mga teacher may nagba-viral. Bakit binash tong teacher na to? Sa amin kasi dati, pag napagalitan ka ng teacher, pagtatawanan nyo lang yan, magkakaklase. Nangyayari talaga, di ba? Diba? At hindi mo isusumbong yan sa nanay mo dahil matatakot ka. So, ako kasi naniniwala ko yung mga guro para silang second parent. Yes. Kung second parent sila, they should be able na kausapin yung bata ng maayos. Pero hindi ako in favor ng corporal punishment, yung hahampasin, or hindi ako in favor of that. Pero yung pagsabihan ng maayos, there's nothing wrong with that, di ba? Kung pagsabihan mo ng maayos, di ba? Dapat allowed yung teacher na magsabi kung ano yung problema. Kasi kung hindi niya sasabihin yun, edi magulo yung klase. Dapat meron silang puwang na mag-instill ng discipline, di ba? Ito na lang, Sen. Yes, Mr. Judge. Alam mo, ang dami ko na natutunan sa Senate ng patas-batas, no? Ngayon naman, tatanungin kita, maano ka ba ngayon sa showbiz? Mga showbiz? Hindi masyado. Honestly, hindi masyado. Ano yung pinakahuli mong nabalitaan sa showbiz? Si Ano? Katniel nag-break. O, latest Ang tagal lang na noon. Bago pa ba yun? Parang last month lang. Hindi.
2 months ago. Tama ba? Yung Kathniel ba, 2 months ago lang yon? Mag-iwalay. Parang Hindi, matagal na. November, di ba November pa yon? Or last year pa yun, di ba? I mean, the announcement. Na-announce na. Yun na yung pinaka-last. Well, meron na naman. Sino? Si Bea at si Dom, naghiwalay. Si Angelica Panganiban, bagong kasal. Pete Bulaga, nanalo dun sa kanilang Yeah. trademark case, tama ba? Trademark Yes, case dun sa other show. Pero actually, latest na yung mga pinagsasabi ni, ni Sen. So, pasado ako sa Yes, showbiz pasado update. ko. Anong pinaka-juicy right now na chismis? Bea. Naliling kay Catherine, Catherine. after Daniel Padilla. Yeah. Nakita ko to. Sino-sino yan? Yung mga nalili... Alden Richards. Sino pa? Hindi ko alam yung isa. Donnie Pangilinan! Donnie Pangilinan! Talaga! Hindi, ang bait ko na. Ang bait ni Donnie Pangilinan. Wala akong sinabi sa na hindi siya No, mabait. to be fair. So, una-una, pamangkin siya ni Senator Kiko na very Yes, close. Anak yes. ni Anthony na kaibigan ko rin. Teka, si Donnie... So, paano na si Don Bell? Ano lang yon chismis, kasi wedding ni Robbie Domingo. Parang binantayan ata, inalalayan ni Donnie si Catherine. Baka naman gentleman lang, ginawa mo na ng kwento. Hindi ako sila. May tanong ako. Ano? Paano mo na-verify yung mga ganyan? Like, paano mo may gantong balita, akala ng mga tao ganto, bilang isang showbiz reporter or journalist, paano mo na-verify yan? Siyempre, Sen, dapat may source ko. At saka, pangalawa, siyempre sa atin, dapat may resibo. Diba? Hindi naman tayo basta-basta na maglalabas nang wala rin mga resibo. Diba sa atin, What if may resibo ka, tapos di-deny? kasalanan niya na yun. Basta tayo may resibo. Hindi niya pwedeng i-deny kasi pag may resibo ka, Yun na yun. Yun na yun, no? laman. Up to date na ako finally. Hindi na ako huli sa balita. Pinaka may latest pa, si Daniel. Parang hindi daw pa siya makamove on, ganyan. Ayan. Binibigyan ko lang si Sen ng latest. Yun ang mga latest. Thank you. Ngayon, up to date na ako, di ba? Salamat. Dapat latest ka rin, updated pa rin sa mga ganyan. So. Thank you. Ito pa nga yung latest. Hindi. Charot. Ayan, Sen. Thank you, Thank you sa oras mo. Alam nyo, Jexters, si Sen, nagmamadali. Marami siya, pero binigyan niya tayo ng oras para, di ba, makachikahan natin siya. Alam mo, hindi pa to. Feeling ko naman hindi pa ito ang huling pagsasama namin ni Sen. Mas marami pang collab sa mga Yes. susunod na buwan with Tita Jegs. Kaya isa rin akong Jegster. Ay, wow! Malay mo sa Senate na isun mo. Na venue. Sen, thank you very much Thank you, sa Jeg. oras. Tita Jegs, salamat. Thank you, everyone. Salamat. Ayan, Jexters, nakapansin Ang gwapo ni Sen. Kala ko talaga si Coco Martin. Jexters, kung nagustuhan nyo to, please like, share, and subscribe. And follow nyo po si Sen. Bam Aquino, pakihanap lang po yung may blue check sa Facebook, YouTube, Instagram, and Twitter. Sa TikTok, bamaquino.ph. Oh, may TikTok si Sen. Malay nyo, sumayaw-sayaw siya doon. Ang Oh. tropiko. Oh, pantropiko. Ay, gusto nyo ba ng pantropiko? Ano? Sample naman. Thank you, You're the Sen. best. Galing mo. Galing. Grabe. Papi,